Ang Azumo-class destroyer, Azumo Gatagoy-kan, ay mga helicopter destroyer na nasa serbisyo kasama ng Japan Maritime Self-Defense Force JMSDF. 2-3 ang opisyal na klasifikasyon ng mga barkong ito ay DDH Helicopter Carrying Destroyer, 4 na tinatanggap ng United States Naval Institute. 2 Sa kaibahan, inilalarawan ng James Fighting Ships ang opisyal na pag-uuri na ito, ngunit ang klasifikasyon ay simpleng helicopter carrier. 3. Azumo Class. Mga tagabuo, Japan Marine United. Mga operator, Japan Maritime Self-Defense Force. Naunahan ng klase sa Hyuga. Gastos, 113.9 bilyon yen para sa pagtatayo ng unang unit. Itinayo, 2012 hanggang 2017. Sa komisyon, 2015 kasalukuyan. Nakaplano, 2. Nakumpleto, 2. Aktibo, 2. Pangkalahatang katangian. Uri, Tag-Asira na may dalang helicopter. Carrier ng sasakyang panghimpapawid pagkatapos ng conversion. Pag-alis, 19,500 toneladang pamantayan, 1. 26,000 tonelada ang buong cargo, 1. Ang haba, 248 metro 813 feet 8 in 1. Sinag, 38 metro 124 feet 8 in 1. Draft, 7.5 na metro 24 feet 7 in 1. Lalim, 23.5 na metro 77 feet 1 in 1. Naka-install na kapangyarihan, 112,100 horsepower 83,600 kilowatts 1. Propulsion, COGAG, 2 shaft 1. 4 pinarami ng GE-ELM2500 IEC gas turbine. Bilis, 30 knots 56 kilometers per hour, 35 miles per hour, 1. Komplemento, 520 kasama ang mga flagstaff, 1. Mga sensor at mga sistema ng pagproseso. ATECS, Advanced Technology Command System. OYQ-12 Combat Direction System. OPS-50 AESA Radar. OPS-28 Surface Search Radar. OQQ-23 Bow Sonar. Elektronikong digmaan. At decoys. NOLQ-3V1U Suite. Markahan 36 na server. Anti-torpedo mobile decoy mod. Lumulutang na acoustic jammer FAJ. Armament, 2 pinarami ng Phalanx CIWS. 2 pinarami ng Seram CIWS. Dinalaang sasakyang panghimpapawid. 7 AS helicopter at 2 Saudi Riyals helicopter, 1. 12 o higit pang F-35B kailangan ng banggit. 28 aircraft vehicle maximum. Noong ika-6 ng Agosto taong 2013, inihayag ang JS Azumo sa Yokohama, timog ng Tokyo, Japan. Sinabi ng mga opisyal ng Hapon na gagamitin ito sa pambansang depensa, partikular na binanggit ang mga anti-submarine warfare at border area surveillance missions. Bukod pa rito, iginiit din na palakasin ang kakayahan ng Japan na maghatid ng mga tauhan at supply bilang tugon sa malalaking sakuna. Ang paglalahad na ito ay naganap sa panahon ng tumitinding tensyon sa isla ng Senkaku. Binanggit ng Washington Post na ang barkong ito ang pinakamalaking barkong pandigma sa armada ng Japan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay nagtaas ng kilay sa China at sa ibang lugar dahil ito ay may matinding pagkakahawig sa isang karaniwang sasakyang panghimpapawid, at inilarawan ng mga Chino bilang isang aircraft carrier in the skies. Bagaman tinatawag na isang destroyer, ilang mga eksperto, sino, ang naniniwala na ang bagong barkong Hapones ay posibleng magamit sa hinaharap upang maglunsad ng mga fighter jets F-35B, o iba pang fixed-wing aircraft. Kinumpirma ng mga mapagkukunan ng militar ng Japan na ang posibilidad ng pagpapatakbo ng fixed-wing aircraft ay isinama sa disenyo ng mga barko mula sa mga pinakaunang yugto ng programa ng Azumo, ngunit hindi ito isinapubliko dahil ang Artikulo 9 ng Konstitusyon ng Hapon ay nagbabawal sa Japan na magkaroon ng mga nakakasakit na sandata ng militar tulad ng bilang mga sasakyang panghimpapawid. Ang mga elevator ng sasakyang panghimpapawid at ang pintura ng deck ay idinisenyo upang pangasiwaan ang sasakyang panghimpapawid tulad ng F-35B, at posibleng magdagdag ng ski jump sa flight deck para sa mga operasyon ng STOVL. Noong Disyembre taong 2017,
Iniulat ng ilang source kabilang ang Reuters at Yomiuri Shimbun na pinag-iisipan ng gobyerno ng Japan na baguhin ang klase ng Izumo para magpatakbo ng F-35B STOVL aircraft. Maraming mga plano ang iniulat na isinasaalang-alang, ang ilan ay nanawagan para sa US Marine Corps F-35 na gamitin ang mga sasakyang pandagat habang ang iba ay para sa Japan na kumuha ng sarili nitong sasakyang panghimpapawid. Ang plano ay mabilis na nagtaas ng kritisismo mula sa China, kung saan negatibo ang reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno at hinimok ang Japan na kumilos ng maingat. Nang maglaon, noong Pebrero taong 2018, iniulat ng Yomiuri Shimbun na nagpaplano ang Japan na kumuha ng 40 F-35B, ang Short Takeoff at Vertical Landing STOVL, na variant ng Lockheed Martin Lightning II Joint Strike Fighter JSF, na maaaring patakbuhin, mula sa klase ng Izumo na may ilang pagbabago sa mga barko. Tinataya na ang bawat carrier ng klase ng Izumo ay maaaring magpatakbo ng 12 o higit pang F-35B na sasakyang panghimpapawid. Kailangan ng banggit noong Marso sa parehong taon, nanawagan ang naghaharing Liberal Democratic Party sa gobyerno ng Japan na bumuo ng sarili nitong sasakyang panghimpapawid at magpatakbo ng F-35B sasakyang panghimpapawid, na naisip na isama ang muling pagsasaayos ng klase ng Izumo. Inanunsyo ni Defense Minister Takeshi Iwaya noong ika-27 ng Nobyembre taong 2018 na isinasaalang-alang ng Japan ang pagbili ng mga F-35B sa loob ng isang order para sa karagdagang 100 F-35 na sasakyang panghimpapawid, at bilang kinahinatnan ay binago ang parehong Izumo-class helicopter carriers para magpatakbo ng F-35B ay din isinasaalang-alang.